magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng Friday. Thank God it's Friday. Salamat po, Panginoon Diyos, at inabot namin ang araw na ito ng mahinahon at maayos. Oo. Pero habang tayo po ay ika nga, oy, good morning po at ang ika nga, good morning po sa mga natatraffic sa mga oras na ito. Yung mga natatraffic dyan sa EDSAP going to Makati, Diyos ko po. Yung mga nag-aantay ng masakyan dyan sa Espanya, Lord. Yung mga natatraffic dyan sa Morato, Timog Avenue, akalain mo Morato dinadaanan na ng bus ngayon. Yung mga papuntang Makati na bus, papasok sila dito sa may, Diyos ko po, kung saan-saan ang pumasok dyan sa barangay South Triangle. Gulat ko kanina pagdaan ko sa may Tomas Morato. May mga bus. Diba? Pagdataan ko naman sa may Timog, may mga bus din. Sabi ko, aboy, may mga bus stop na rito. Kasi nga matraffic. Ay, kung kayo po ay may mga lakad, larga na. Kung may mga lakad kayo ng alas 12, late na kayo. Pumupunta kayo Makati. Traffic ba yan? At baha. Kaya po nagkaka-traffic dyan sa EDSA. Yung mga nakatutok sa atin, nakikinig sa radyo, nakatutok sa atin sa Facebook. Because, binaha po yung Santolan dahil sa malakas na ulan ng madaling araw kanina. Gayon din dito sa Espanya, baha. Kaya yung mga stranded dyan sa Espanya, sa Welcome Rotonda, Espanya, Quezon Avenue, ay mga sir, mga ma'am, naantala ang inyong sasakyan, yung mga jeep, naantala doon sa baha. Yung mga natatraffic sa E. Rodriguez, ganun din. Sus, Diyos ko po. Pero alam nyo ba yan, dapat memorize na ho natin ito. Memorize na ng mga ahensya ito na pag umihi lang ang matching, nagkaka-traffic na tayo. Pero ito po yung, this is the price that we have to pay, ladies and gentlemen. Ito po bahagi po ito ng mga kaliwat ka ng construction. Alright? Ganun ho talaga. Konting pasensya bago ang ginhawa. Kaya ho nagkakabahayan, ay dahil kaliwat kanan po ang construction at nagkaka-traffic. Kasi nga naman po, minamadali din naman. Hindi rin natin masisi. Ang gusto po ng Pangulo, itayo na lahat ng mga kalsada. Para hindi tayo masyado matraffic kaliwat kanan ng mga kalsada. Pero naman itong Department of Public Works and Highways natin, lalo na itong mga DPWH National Capital Region, mga bossing, baka naman, trabaho ho ninyo yung magdiklag ng mga drainage. Trabaho po ninyo ang yung mga estero linisin. Mga estero po na yan po yung cause ng mga baha, mga drainage. Baka naman pwede rin tayo mag-focus sa paglilinis ng mga drainage pag hindi umuulan. Department of Public Works and Highways National Capital Region. Huwag ho ninyong isisi lahat sa construction. Ako'y hindi engineer pero hindi naman ho ako tanga. Alam ko naman ho, na kaya nagkakabaha-baha because barado ang mga drainage dahil sa mga hinayupak din nating mga kababayan. Pero trabaho nyo rin po sa DPWH NCR, mga sir, linisin ang mga drainage natin. Linisin ang mga estero natin. Hindi yun natin pwedeng isisi lahat sa construction. Kaya nga dapat memorize na ho natin yan taon-taon na lang pag ganitong tag-ulan, alam natin na binabaha tayo, alam natin na natatraffic tayo. Bakit wala pa tayo nagagawa? Di ho ba? Hindi pa ba napasok sa kokote natin? Yung mga ahensya na involved dyan? Diyos ko po namang Pineapple Bayan. At ito mga trapiko, wag nating isisi lagi lahat sa MMDA. The MMDA can only do so much. Pag-maintain ng traffic,
it should be the Department of Public Works and Highways. It should be at the forefront paglilinis ng mga drainage natin ng mga estero. And at the same time na rin, tayo na rin, mga taga Metro Manila, dahil mga balahura tayo, mga balasubas tayo Tapon tayo ng dumi. Ayan, bumabalik sa atin. Ayan, natatraffic tayo, di ho ba? Anyway, isa po sa pag-uusapan ho natin ngayong umaga yan. Isa pang pag-uusapan natin ay mamaya-maya si NCRPO Chief General Ilyasar. Ipipresenta yung dating child actor. Si J. Ramos ba ito? Ipipresenta sa media para wag tularan na ng iba. Nahuli itong si Ramos habang bumibili ng shabu. Ng kagang. Ewan ko ba? Tapos, meron pa. Isang doktor naman na orthopedic. Yung mga doktor sa mga buto, mga tuhod. Labas-pasok na ng kulungan. Dahil addict din sa shabu yung hinayupak na doktor. Sana, Dok, in-injeksyonan mo na lang sarili mo ng hinayupak ka ng morphine. Oo. Si Dr. Amante Valdepeñas, labas-pasok na ng kulungan. At matanda na itong demonyo na ito, 59 years old. Hindi na tumanda, wala na kinatandaan. Doktor ka pa naman, inabuso mo. Diyos ko po, drug addict kang, hinayupak ka. Ano na lang, dapat nga ikaw ang huwara na para sagipin ang buhay. Paano mo sasagipin ang buhay kung ang sarili mo addict ka? Sana kinuha mo nila yung morphine, tinarak mo sa katawan mo. Bakit ka pa nagsasyabu-syabu? O ayan, isa sa pag-uusapan natin. Isa pa hong pag-uusapan natin, eto. Noong weekend ba yan, ako pumunta dyan sa Palawan dahil po sa inimbita ako ng ilang mga kaibigan ko na mga residente dyan, na mga local government officials, mga pastor dyan, mga pare, nagreklamo sila. Lingid po sa kaalaman ho ninyo, ako lumaki ng Palawan. Diyan po ako nag-elementary at high school. Diyan po ako nag-grade 1 hanggang 4th year high school. Na-assign po ang tatay ko yan, kaya kabisado ko yung lugar. Siyempre, malapit to sa puso ko yung lugar na yan. Nagsumbong ito mga dati kong kaklase na ngayon mga opisyalis na ng Palawan, mga pastor na dyan, mga pari na dyan. Sabi, classmate, pasyalan mo nga kami rito at itong kalsada nasa ilalim pa ng build program ng ating mahal na Pangulo na nagkakahalaga ng 36 billion pesos road widening ay balasubas ang pagkagawa. Sabi ko, paano balasubas? So pumunta ho ako roon. Kitang-kita po ng dalawa kong mata. Actually, 4. May mata rin ho ako sa likod. Baka atakihin ako ng mga demonyo Saan ka makakita ng kalsada? Engineer Anacta. Sa bawat 10 dipa, putol. Bilang ka ng 10 dipa na naman, putol. Anak ng butete. Road widening. Oo, yung dalawa, isang papunta, isang paparoon. Isang papuntang south, isang north. Meron na. Ngayon, ang gusto ng Pangulong Duterte, i-widen yung kalsada, gawing 3 lanes. So, nagdagdag ng tigda 2 lane para maging 6 lane. 36 billion ang ipinamudmud ng Pangulo dyan sa Palawan. Dyan sa Southern Palawan. Alam mo nangyari? Awa ng Diyos. Yun na nga, yung road widening. Sa bawat 10 dipa, putol. 10 dipa, putol. Paano mo magagamit ngayon itong putragis na kalsada kung putol-putol ito? Butas. Ang masaklap pa, tinamaan ng tegidig ang putragis na kontraktor at DPWH. Walang mga road sign na warning, road under repair, road under construction. Walang ganon. Ayun.
Habang pong nagpipilm yung aming crew, sila ang aking producer na si Jericho Javier, cameraman na Adonis, at saka si Ega yung piloto. Habang sila po ay kumukuha, may dumaan na motor sa harap nila. Semplang, swak doon sa butas. Kasi pakurbada ng ganun eh. Sabi nila Jericho, Chuck, meron madidisgrasya dito dahil walang sign. Tama nga. Wala pang 2 minuto habang kuhang-kuha sa camera po. Sumwak yung mag-ama. Sakay niya po yung anak niya na 8 taong gulang. Mabuti, hindi sila naka-helmet. Mabuti, hindi nabasag ang bungo. Bakit kanyo? Wala kasing sign ng potragis na kalsada. Oh. Paliwanag nyo nga, Department of Public Works and Highways, Region 4B. Director, paliwanag mo nga, DPWH District 2 Engineer Palawan, paliwanag nyo nga, bakit walang mga signages yung construction ninyo? Hindi ba sinabi na ng Pangulo? Gusto niyo nang baguhin yung bulok na sistema? Bakit ayaw niyong sumunod sa agos ng pagbabago niya? Hindi ba sinabi niya? Gusto ko yung mga karatula, may mga kung kailan nag-umpisa, kailan matatapos at magkano para makita ng sambayanan. Bakit dyan sa inyo walang mga pangalan ang karatula? Walang nakalagay kailan inumpisahan, kailan matatapos at magkano. Bakit? Para hindi malaman ng taong bayan kung magkano ang kickback ninyo dyan? O tragis, akala nyo siguro. Alam nyo pa bayan, magaling ito mga buwang na ito eh. Alam mo ba kung anong ginawa nila, Engineer Nakta? Abay, kunwari, galing doon sa bayan, 1 kilometer away, 10 kilometers, may mga sign pa, ang gaganda. Nung sumobra na, lumagpas sa sigsag, 3 hours na kami bumibiyahe. Wala na. Akala siguro ng mga gago, hindi ko mararating. Oy, dyan ako lumaki, kaya kabisado ko. Paglagpas ng Nara, Palawan, Nara po isang bayan dyan sa Palawan, lagpas ng Nara, wala nang sign yung mga kalsada. At putol-putol na, tigsa 10 di pa, hindi nyo tinapos. Mga diablo kayo, mga hayop kayo. Sus Mariosep. Ay, abangan po ninyo yan, bayan. Bukas po sa aking eksklusibong report. Mapapanood ho ninyo yan. Mapapanood ho ninyo yung mga video. Kayo na hong humusga. Talagang binaboy nila yung build project ng Pangulo dyan. Binaboy na, hindi pa tinapos. Diyos ko po. Saan ka makakita ng kalsada after na 10 di pa putol? So tumatakbo ka, nagmumotor ka, preno. Takbo ka na naman, preno, baba ka doon sa butas. Mag-aapak ka. Tapos akyat ka sa butas, sa simento na naman. Takbo ka, 10 di pa preno ka dahil bababa ka sa butas. Dahil hindi sinimento. Okay, di ba naman mga gago? Ang masakla pa, walang sign. Kaya dahan-dahan, lalo paggabi. Pag hindi ka tiga roon, mamamatay ka eh. Kaya dahan-dahan ka, dapat ang takbo mo 20 lang, 15. Para makapagpreno ka. Gago eh. Ito pa, isa pa. Isang bata na naman daw po ang namatay. Natarakan po ng dengbaksya. Ito na po ang pang-74 na biktima na namatay dahil sa dengbaksya. Yan po ang sabi ng Public Attorney's Office. Ang tanong po ng mga magulang dyan na may mga anak na natarakan, Panginoon ko, safe pa rin po ba ang aming mga anak? Pag tinamaan sila, ito po yung mga natarakan ng dengbaksya. Pagkatapos kinagat ng dengue. Ang dengbaksya, dapat daw hindi ka natatabla ng dengue. Pag ang delikado, natarakan ka ng dengbaksya, ikamamatay mo. Dahil mas matinding dengue ang taabot sa'yo. Kaya ang tanong ng mga magulang na natarakan yung mga anak nilang dengbaksya, Panginoon ko, iligtas mo po mga anak namin. Ang tanong sa mga otoridad, sa mga espesyalista, pag nakagat ba ang anak ko na nabigyan ng dengbaksya, ano ang chances na mabubuhay ito at hindi mamamatay? Alam mo nyo, dapat tanong ho ninyo dyan kay dating Secretary Garin at Pinoy. Sila dapat ang sumagot niyan eh. Kung ilan yung tinarak nila na dingbaksa, yun ang dapat itarak sa katawan nila eh. Oras po natin, alas 10:17 na ng umaga. Ay sa ating, mamaya may bisita tayo mga tiga Meralco ito ha.
bisita natin si Ma'am Vivian Arnobi, ang head ng Meralco Power Academy. Pag-usapan natin yung sinasabi nilang ipinopromote ng Meralco na K-Ligtas Awards. Ano ba yung K-Ligtas? Mamaya ipapaliwanag sa atin yan, bayan. Hoy, kung nais po ninyo makisali sa ating balitaktakan, usapan, kwentuhan, panawagan, pabate, kung kayo po ay naka-globe, i-text nyo po sa amin sa 0956-694-7764. Kung kayo naman po ay naka-smart, 0928-265-8796. Babasahin ho natin yan mamaya. Bayan! Good morning po muna ha. Huwag ho kayong bibitaw. Magandang umaga. Mag-check lang ako ng attendance ha. Nene Monreal, present ka. Oh, check. Nelson Noliedo, check din. Ofelia Bacaro, good morning. Manilen Mamites, good morning din. Clarice Sapilan, magandang umaga sa iyo. Dina Magbanwa, check. RD Tebs, hello from Kagoshima, Japan. Maluloy on Fia, good morning. Maricel, good morning. Eddie Abenon, good morning. Present. Okay na bayan, teka muna. Commercial break ho muna tayo ha. Maghahanap buhay ho muna kami. Huwag kayong bibitew dahil, marami kayong mamimiss pag kayo ho'y bumitew. Diyan lamang kayo bayan, magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Time now, 10:19 a.m. Alright bayan, dire-diretso po tayo. Oras natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 10:23 na ng umaga. Makibalita po tayo sa ating mga correspondent sa labas. Anyanyari, ha? Maraming nagtatanong yung mga nasa bus na sa mga kotse, na sa mga grab, ha? Bakit matraffic? Siyempre hindi yung masagot ng driver yun. Dahil doon sa unahan niya ng ang traffic. Ang balita natin, baha, kaliwa kanan. Sos Mariosep. Ay makibalita tayo dito sa Metro Manila Development Authority. Si Sir Bong Nebriha ang makinig po, yung mga stranded sa traffic ngayon dyan. At saka yung mga planong lumabas ng kanilang bahay para ma-direct nyo na kung saan kayo dadaan at maiwasan itong traffic at baha. Siyempre, pag may baha, may traffic. Hindi ho umuusad ang sasakyan dyan. Makibalita tayo kay Sir Bong Nebriha, ang hepe po ng Special Operations Task Force ng MMDA. Magandang umaga, Sir Bong Nebriha, Sir. Sir Erwin, magandang umaga po sa iyo at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Alam mo sir, talagang naghihinagpis kasabay ng pagluha ng kalangitan, lumuluha at tumatangis din ang mga stranded natin na pasahero dahil late na sila. Nakaw, Diyos ko po, meron pang isang ina kanina, nakaaway school bus service ng kanyang anak dahil na-late na pick-upin yung anak niya. Saan po ba, Sir Bong, ang mga dapat iwasan natin kababayan natin na may mga baha at medyo matraffic, Sir Bong? Sir Erwin, nandito ako ngayon, kakaikot ko lang dyan sa Barangay Tatalon, dyan sa may, bandang Araneta. Araneta? Oo. Oo, yung palayan, po natin, yung creek natin dyan, hindi pa humuhupa. Nako? Ang kadahilanan po niyan, Sir Erwin, dahil talagang mataas pa po ang tubig sa San Juan River. So, saan ang baha, Sir Bong? Saan ang baha? Anong kalsada? Nandito lang po, sa Araneta Avenue po mismo. Hindi ka na makakadaan dyan. Saan banda dyan? Sa pagitan ng E. Rodriguez at Quezon Avenue? Sir. Sa bandang Kaliraya going to E. Rodriguez, medyo po may pagbigat. Kaya ang paalala po natin sa ating mga kababayan na kung pwede po magre-route muna at iwasan po yung area na yan dahil po talagang tukod na yung traffic. Meron po tayo, pwede po tayo kunin natin yung Kaliraya Avenue. Pwede po yan left and right. Pwede po natin i-traversion then to our point of destination. Pwede po lang tayo magbanawin dyan at ibang space leading to Quezon Avenue. Sir, meron din kami report yung Santolan dyan, EDSA, kaya nagkaletse-letse, nagkahetot-hetot na lahat ng mga bus. Pumasok na ng mga Timog at Tomas Morato dahil yung EDSA, baha daw dyan sa, humupa na ba yung baha? Anong balita ho ninyo dyan, sir? Yes, sir. Bago mag-alas 8, siguro halos alas 8 po na umaga, mga 7:58. Yung po yung reported time na humupa na po yung baha dyan sa gate 3 ng Capaginaldo. Dyan po talaga tumukod yung traffic, northbound, going northbound po.
hanggang Makati po ang traffic kanina dyan. Ang saan po, wala po talaga, yung baha po talaga, hindi po makadaan po yung mga light vehicles, kaya po tumukod. Matatandaan nyo, Sir Erwin, meron po tayong mga kababayan dyan na nag-U-turn sa ilalim ng Santolan flyover going southbound. Kaya po, naapektuhan na po lahat, nagsasakasanga na po yung traffic natin. Yun po, madali naman po humupa yung baha dahil nga po sa mga pumps na nilagay natin dyan, lalong-lalo na po sa tunnel ng Pituason at saka ng Aurora. Yun lang nga po talaga, yung biglaang pag-ulan na yun, nag-create ng 8 to 10 inches po yan, sir, sa Aguinaldo. Alanganin po talaga yung mga light vehicles kanina, kaya po huminto, tumukod. At tama po yan, Sir Erwin, marami po na-apektuhan ng mga estudyante natin. Ipasok ko lang ito, Sir Bong, ha? Abay, anunsyo lamang ni Mayor Herbert Bautista ng Quezon City na sinususpindi niya na ang pasok, ang klase sa lahat ng level, pribado man at pampublikong paaralan, meaning elementary hanggang college, sinususpindi na ni Quezon City Mayor Herbert Bautista. Yung mga may klase po ngayong hapon at hanggang gabi sa Quezon City, ala na ho kayong pasok dyan, yung mga bata, dahil lamang sa matraffic, mahirap sumakay at baha, Sir Bong. Kaya ayan, sa announcement po yan ni Quezon City Mayor Bautista. Wala na pong klase at all levels, private and public, mga eskwelahan, sir. Yes, sir. Maganda pong announcement yan. Kasi nga po yung mga nakapasok na, kung mapapauwi po natin ng maaga, hindi na po kasabay sa rush hour mamaya. And yung mga papasok naman, hindi makakaiwas na rin po sa traffic. Correct. Sir Erwin, galing din po ako sa Commonwealth kanina, no? Kasi nga po, di ba, nagkaroon ng baha dyan sa may elliptical road. Inikutan po namin yung mga kababayan nating apektado nung pagbaha dyan. Hanggang ngayon po, sir, kakadaan ko lang 30 minutes ago, nandun pa rin po yung mga kababayan natin. Nag-aantay, nasa first 3 lanes na po sila ng Commonwealth. Sinasalubong na po nila yung mga sasakyan. Sir, makasingit na ako, Sir Bong. Kaninong trabaho, alam ko yung baha na yan is caused by mga baradong mga drainage, mga estero. Whose job is it? Is it the job of MMDA or is it the job of DPWH? Yung clearing na mga kalsada, mga drainage. Sir, yung flood control talaga po yan. Amin po yan. Okay. Ngayon po naman, sir, yung hindi naman mula humpay po yung paglilinis namin dyan, yung mga dredging namin at saka yung clearing namin ng mga drainage na yan. Ang problema po talaga yung responsabling tapon yung mga tao. Puro tapon. Diyos ko po. Sir Erwin, masabi ko lang, yung drainage po, i-clear namin. Pagkatapos namin i-clear, nandun pa lang kami sa second block, puno na naman yung kakalinis lang namin. Siguro, yung ang gawin natin lahat na taga Metro Manila, paluin natin yung mga ulo natin. Dahil tayo rin may kasalanan, di ba? Opo. Talagang dahil mga balahura tayo at mga burara tayo, mga taga Metro Manila. Nakakahiya naman. Anyway, Sir Bong, nako, maraming salamat po for your time sa impormasyon na ibinigay niyo po sa amin. Magandang umaga po at hindi na ho namin kayo abalahin at alam ko nga nag-iikot kayo ngayon at pinipilit ninyong linisin yung mga lugar na yan at ayusin ng traffic. Maraming salamat, Sir Bong. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Bong Nebriha ng MMDA. Sir Erwin, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Bayan, ito pa yung junction ng Cainta sa Marcos Highway. Grabe ang traffic. Kaya nga, Paul, bayan. Grabe ang traffic dyan. Quezon Avenue. Sus, gusto pa isa pa. Ay, not passable po yung Araneta, yung sa pagitan po ng E. Rodriguez at Quezon Avenue. Hindi ho kayo makakadaan dyan. Pwedeng, baka isa pa, kaya hindi kayo pwede dumaan dyan. Baka may mga syukoy na lumabas dyan. Maglalangoy-langoy at mga sirena. Malalim pa yung tubig eh. Lagpas tao pa yata. Wag na kayong dumaan dyan. Baka mamaya habang binabagtas mong kuhan, nakabukas sa bintana mo. Kalabitin ka, syukoy pa, sabihin, sigarilyo. Patay ka. Aha! Alright, alas 10:31 bayan. Diretso na tayo sa lamig dito sa mga pag-uusapan natin. Alam pa ba, hindi pa na-presenta yung artista? Alam pa? Dito muna tayo sa... Anong pangalan nito? Dito sa kalsada sa Palawan.
Sa aming pagbabalik ho yan, maghukay ang Bibitayo Bayan. Magbabalik agad ang tutok, Erwin Tulfo. Oras po natin, alas 10:34 ng umaga. Ito ho yung sinasabi ko, na pag-upo po ng Pangulong Duterte, ang sabi niya, change is here, change is coming. Ano yun, Engineer? I order all department secretaries and heads of agencies to refrain from changing and bending the rules of government contract, transactions and projects already approved and awaiting. Hindi yan. Mali naman yung If it is to be permanent and significant, must start with us and in us. Malinaw. Sinabi ng Pangulo, magbago na kayong lahat. Magbago na tayong lahat. Pero meron pa rin ilang mga kulukoy na opisyales, ayaw sumunod sa agos ng pagbabago. Bayan, mahigit 33 billion pesos na proyekto para sa road widening sa Palawan. Abay, nakatiwangwang lamang ngayon. Nakatiwangwang na. Butas-butas pa. Ala pang mga sign. Iniwan ng mga kulukoy. Ipaliwanag nyo nga DPWH Region 4B at DPWH 2nd District Engineering Office. Bakit? Bakit at bakit? Bayan, ito panoorin nyo. Paano na lamang maisa sa katuparan ang build projects ng Pangulong Duterte na makakatulong sana sa ekonomiya ng bansa at paglikha ng trabaho kung may mga kontraktor at opisyalis pa ng DPWH na ayaw sumunod sa agos ng pagbabago, kundi mas ninais pang manatili sa bulok at korap na sistema. DPWH Palawan 2nd District Engineer, Ventilasyon at Region 4B Director Malyari, makinig kayo mga hinayupak. At bakit hindi nga mapapamura mga tiga Palawan kina DPWH District Engineer, Ventilasyon at Regional Director Malyari? Gayong iniwan nila ang kalsadang ito na putol na sana ay pwedeng gamitin na ng mga motorista. Pero ang tanging ang dalawang kumag lamang na opisyal ang nakakaalam. Kaduda-duda ang proyektong ito dahil bukod sa wala na itong date kung kailan inumpisahan, kailan matatapos at kung magkano ang kontrata o ang proyekto, hanggang ngayon ay ganito pa rin ang itsura ng kalsada. Bukod sa nakatiwangwang ang ilang bahagi ng proyektong ito, takaw aksidente din daw ito. Dahil wala itong mga road at warning signs kung kaya't nahuhulog sa butas ang mga motorista o di kaya sumisemplang. Mabuti sana daw kung ang hinayupak na district engineer, barabas na regional director at walang kwentang kontraktor ang nahuhulog sa mga butas na ito para maramdaman nila ang kanilang trabaho. Abangan po ang buong kwentong yan sa darating na Sabado sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Yun ho sinasabi natin. Yan ho sample pala ang huyan. 200 po ang kilometro na yan. 200 kilometers po yan. Simula po sa bayan ng Puerto Princesa, sa lungsod ng Puerto Princesa, hanggang sa dulo. Sa may Batarasa ho yata yun. Diyos ko po namang Pineapple Bayan. Hindi matapos-tapos, 2 years nang tinitira. Pero ang pinaka nakapagtataka ho, Diyos ko, bakit biniwang butas-butas yung kalsada? Ang sabi raw, road right of way. Anong road right of way? Kapiranggot na lang, road right of way pa rin. At saka di ho ba, bago kayo tumira ng kalsada, sinisiguro nyo na nabili nyo na yung right of way na yan, binayaran na. Hindi naman pwedeng titira kayo sa kalsada. Nasa linya ng telepono si Engineer Alejandro Ventilasyon, ang District Engineer 2 ng DPWH Palawan. Magandang umaga sa iyo, Engineer Ventilasyon. Magandang umaga po, Sir Erwin. Opo. Sir, pakipaliwanag because hindi ko alam kung estupido ako o tanga o yung mga kababayan natin sa Palawan. Bakit yung kalsada simula Puerto Princesa hanggang sa may Batarasa, may mga putol-putol na area? Bakit ganon? Anong paliwanag?
Yun pong napapansin natin na mga maliliit na putol-putol. No. Yun po yung sa mga area na mayroon pa ho tayong kinakailangan na dugtungan sa ating mga cross drains. Saka po, yung mga nasa driveway, hindi naman po natin yun diretso. Sir, okay. Makasingit lang. May mga, alam ko ho yung driveway, alam ko ho yung do not block the driveway, pero may mga lugar na wala pong driveway, sir, wala rin yung sinasabi ng mga drainage, talagang iniwan lang ng kontraktor ninyo. Hindi ho kayo ang gumagawa niya, kundi kontraktor ninyo ang tumitira niyan, private, okay? Na kinontrata nyo lang at nanalo sa bidding. Ang punto de vista ko lamang dito, sir, at hindi naman siguro magrereklamo ang mga kababayan natin kung hindi sila napiperwisyo. Bibigyan kita ng sample. Kumukuha yung crew ko ng video. May nakasakay sa motor. Sumemplang sila mag-ama. Pasalamat po kayo at hindi yung namatay. Hindi na bagok ang ulo ng bata. Kung hindi baka na-demanda ang DPWH Palawan Distrito. Kasi walang sign. Paakyat, kurbada, walang sign. Engineer ba ventilasyon? Yun po yung ating mga warning signs. Meron na ho tayong instruction sa kanila. Sir. Na dagdagan yung kanilang mga warning signs. Engineer, makasingit lamang. Hindi ka pinapakinggan ng demonyo kontraktor mo dahil matagal na raw yan, sir. Alright, matagal na. Baka nakakalimutan mo, bossing, lumaki po ako ng Palawan. Kaya may mga konsehal dyan, may mga kagawad na mga kaklase ko, mga pare, mga pastor na kaibigan ko na nagte-text sa akin. Matagal na ho yan, simulat sa poll, yung mga walang mga warning signs. Lalo na pag pasyalan po ninyo, sir, paglagpas po ng office ninyo sa Nara, papunta ng mga Espanyola, papunta ng Brooks Point, Batarasa, wala na yung mga road signs, lalo na sa gabi, engineer. Delikado, engineer. Yun po yung ating pinapa-restore sa kanila sa ngayon, nadagdagan yung kanilang mga warning signs para ho. At saka meron ho tayong instruction sa kanila na maglagay sila ng monitoring na to make sure na yung ating mga inilalagay na warning signs ay hindi siya madidislocate. Kasi po, ako personally, pagka umuwi ako ng Rojas, dahil tiga Rojas ho ako, mayroon akong mga nadadaanan na nasa gitna ng kalsada yung ating mga bollard. So inihintuan po natin yan. Yan po ay kung minsan napapagtripan ng ating mga kaibigan na medyo nakainom. So inilalagay sa gitna ng kalsada. Sir, ay napakadelikado ho talaga yun. Alam niyo ho, pasensya ka na pero hindi ho ako naniniwala sa explanation ninyo. Okay, hindi mo ramdam kasi taga Rojas ka, taga Norte ka. So kabila itong problema na ito. Number 2, sir, yung sinasabi niyong mga sinabihan nyo na, hindi kayo pinapakinggan. Matagal na hong problema yan. Kung hindi pa ako pumunta dyan at nag-interview yung crew namin, hindi malalagyan ng mga signs. Pero hanggang ngayon, as we speak, may mga lugar pa ho dyan. Tinawagan po ako ng isang konsehal, tinawagan ako ng isang barangay captain, tinawagan ako ng isang pastor going to Batarasa. May mga lugar na wala pa rin pong mga signs. Pero ang pinaka hindi ko maintindihan, 2 taon na itong lekat na proyekto na ito, hindi pa natatapos. Bakit, engineer? Wala na bang pondo? 33 billion ang binigay ng Pangulong Duterte dito, di ba? Tama o mali? Yung atin pong amount na ho na yun po ay estimated cost na kakailanganin natin sa 600 kilometers po. I understand. All right. Isa pa sir, isa pa ang problema nakikita ko, engineer, ventilasyon, yung mga signboard ninyo dyan. Di ba sabi na ng Pangulo, gusto niya na yung mga signboard nakalagay kung kailan inumpisahan, kailan matatapos, magkano yung proyekto. Bakit yung mga nadaanan ko walang mga ganon? Nakalagay lang yung construction company na Mark Build Corporation pero hindi malaman kung kailan inumpisahan,
Kailan ang estimated na matatapos at magkano? Bakit walang ganon? Tinatago ba ng kontraktor sa atin yan? Tinatago ba ng DPWH sa sambayanan, sa mga tiga-Palawan yan? Aba sir, unfair naman ho yan. Yung pinanggagawa ng kalsada dyan, pera nating lahat yan. Pera ni Erwin Tulfo, ni Engineer Mariscotes, ni Tom Anacta, ni Salome at ni Ivy, etc. etc. sir. So we have the right to know kung saan napupunta yung pera namin, kailan matatapos yung proyekto na yan, Engineer. Pinalagyan na ho natin ng information doon as to the start at saka yung target completion date natin. Pinalagyan na ho natin yung ating mga billboards. At meron ho tayong revised completion date na ang target ho natin ay mga May ng 2019. Meron palang, bakit ngayon lang ilalagay? Kung hindi pa kami sumilip dyan, hindi nyo ilalagay. Wala pong nakalagay na estimated completion date. Blanco ang date. Blanco rin ang halaga. Bakit ganun, sir? Yun nga ho ang ating instruction sa kontraktor na ilagay balasubas yung kontraktor niya. Palayasin nyo na yan, sir. I-blacklist na ninyo itong Mark Built na ito dahil walang silbi ito. Nakita ko yung trabaho nila. Walang kakwenta-kwenta, walang katurya-turya. Saan ka makakita, sir? Every 100 meters putol, 100 meters putol. Hindi naman siya driveway. Hindi rin naman siya drainage, sir. Kita ho ng mata ko yun, sir, Paano yan? Ganito na lang, engineer, para alam ko, pinagpapawisan ka na sa kasasagot sa akin at hirap na hirap ka dyan, baka mautot ka pa. Manood ka na lamang ng exclusive namin sa Sabado. Abangan nyo po, dito sa Erwin Tulfo FB page, panoorin mo para makita mo yung problema. Napakalaking problema ho yan, 2 years in the making, hindi pa matapos-tapos. Diyos ko po, every 1 kilometer may putol, every 1 kilometer may butas, walang mga signage, nadidisgrasya mga kababayan natin. Engineer naman. Ayusin ho ninyo yung trabaho nyo dyan. Kung hindi ho ninyo kaya, ilarga. Maraming salamat, magandang umaga sa iyo. Imbis na nakikipag-interview ka sa akin, sir, inspeksyonin mo na ulit at pagalitan mo yung kontraktor na Mark Built. Sabihin mo, ikaw ang nasa bon ni Erwin Tulfo. Good morning po sa iyo. Thank you po, sir. Papalusot pa, Diyos ko po naman, huling-huli na. Halos magkanda ihihi na ito sa kasasagot sa akin. Anong sistema? Hindi obra. Kitang-kitang sasabihin daw niya right of way, driveway. Ano naging driveway? Diyos ko po. Michael, i-play mo nga ulit. Sana driveway din yung nagsasalita ako. Wala naman driveway, wala naman bahay doon. Walang kabahayan, engineer. Saan driveway yan dyan? Wala naman driveway dyan. Palayan yan. Paano na lamang may isa sa katupar? Yung sa kayo sa likod ko, palayan ho yan. Dapat 6 lanes na ho yan. Hindi pa nagiging 6 lanes, 2 lanes pa rin. Saan ang driveway dyan? Driveway pag may bahay. Wala naman bahay dyan. Sige pa, Maiko. Yung isa kanina. Hindi, isa pa. Atras ka ng konti. Abante mo ng konti. Ano magiging driveway dyan? At saan ang drainage dyan? Mariusip naman talaga naman, Panginoon ko. Yan, paano naging driveway? Wala namang bahay dyan. Merong, kwan dyan, bahay na, merong bahay ng duwende. Yan yung sa likod ko. Bahay ng langgam. Yan ang driveway. Paano naging driveway yan? Diyos ko po naman sa kalagitnaan ng gubat, may driveway. Ito, driveway ba ito? Puro sagingan. Attorney Herbert Matienzo, Philippine Contractors Accreditation Board Executive Director. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Ka-Erwin. Kahapon po may nilapit kami. Meron naman akong ilalapit na naman, sir. Pasensya na ho kayo, ha? At, alam kong ito ay saklaw ng inyong ahensya. Itong construction company na Mark Built Construction na nanalo sa bidding sa paggawa ng kalsada dyan sa Palawan, yung southern part ng Palawan, ay napakapangit ng putragis na kalsada.
Itong kalsada na ito, road widening, 2 years ago, binondohan ng Pangulong Duterte, 33 billion. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos, butas-butas, walang mga signages, maraming kababayan na tayo nahuhulog na didisgrasya dahil sa katarantaduhan na kontraktor na ito. Sir, pwede ba ninyong ipatawag ito? Pero bago yan, inspeksyonin nyo muna yung trabaho niya sa Palawan dahil walang kakwenta-kwenta, bulok ang ikang trabaho niya. Marami pong salamat sa unang-una po, Sir Erwin, marami pong salamat sa informasyon na ho yan. Ano ho kayo na amin nung paiimbestigahan ho ang nasabi yung proyekto, nakita din ho naman namin sa aming datos na itong si Mark Build ay isa ho sa mga licensed contractors po. So definitely po, saklaw po siya ng aming jurisdiction at titingnan ho namin kung mayroon ho silang violation o mayroon ho mga pagkukulang. Kasi kaya ako sa inyo na lumapit, wala akong tiwala doon kay engineer, anong pangalan nun, ventilasyon. Ng DPW, sabi ko, akalain mo, nasa tungkian na ng ilong niya. Kalsada, every 10 meters, attorney. Kayo sa pickup, alam ko, hindi kayo engineer, pero nakikita niyo mga trabaho ng mga yan. Every 100 meters, putol yung kalsada. 100 meters, putol. At sasabihin, right of way. Wala namang right of way dyan. Kabundukan yan. Paano naging right of way? Tapos, sasabihin pa, yung pinakamasaklap, sir, ang daming nadidisgrasya dahil walang mga signages, pakurbada, paakyat. Siyempre, yung motorista magpapaakyat, bibuelo, pagdating yan sa kurbada mismo, putol yung kalsada. Di, shoot siya doon sa walang semento. Tama po kayo. Kung, ganun na lamang po, sir. Kaya nga ilalapit namin ito, pakiimbestigan itong Mark Build Construction. Baka nagsabwatan. Alam mo, nakikita ko problema dito is magkano ang problema rito. Ito yun ang problema. Alam naman ho natin lahat yan, magkano ang problema. Hindi ano ang problema, magkano ang problema. Sige po, Sir Erwin, namin pong gagawin na kami naman po dito sa pickup ay doon nakatutok po sa mga malalaking proyekto din po ng ating Pangulo, lalo na po build program. Opo, kasama po yan road widening, yes sir. Kaya po makakaasa po kayo na amin pong sisilipin at iimbestigahan. Okay. Maraming salamat po sir. Wala pa man. Kami ho'y nagpapasalamat na Attorney Herbert Matienzo sa inyong wag ho kayo manawa sa amin, Attorney. Thank you po sir. Good morning. Ito warning ko sa inyo mga kontraktor kayo magsiayos kayo mga opisyalis ng mga ahensya. Hindi lang po DPWH pati kayo sa Department of Agriculture, Department of Environment, Natural Resources, lahat kayo. Pag may magsumbong sa akin, pupuntahan ko talaga, hindi pwedeng hindi. Ayun, namin na sa Palawan pala ito, sakto na ito. Ito na, swak na swak. Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Greco Bellica, magandang umaga, Com. Ay, magandang umaga, Sir Erwin, tsaka sa lahat po na nakikinig sa atin. Magandang umaga po, sir. Nasa Palawan ka raw? Oo nga ho, sir, kaya iniimbestigahan ko na yung sinasabi nyo. Talagang marunong talaga ang Diyos. Thank you, Lord. Talagang Friday nga ngayon. Pag lumayo-layo pa po kayo dyan sa Puerto Princesa, mga 2 hours pa po na biyahe by land, dyan nyo na makikita yung sakit ng ulo, sir, na yung pinondohan ng Pangulong Duterte na 33 billion, hindi pa nagagawa. Butas-butas ang kalsada at walang mga sign. Marami na tayong kababayan na disgrasya. Or magtanong-tanong lang kayo dyan, sir, sa mga residente. Sila magkikwento. Sabihin mo, pakilala ka, sir, natiga Malacanang ka. Dudumugin ka dyan, sir, at iiyak yung mga yan sa harap mo. Oo, nagtanong na po ako. Medyo na. So, when we get back to Manila, I'll ask for the papers, yung sino nag-implement, sino mga contractor, kailan ginawa, magkano ginastos, at yung report nila. Titignan po natin. Ay nako, maraming salamat. Talagang hulog ka ng langit, Commissioner Greco Bellica. Alam mo, kung ako lang masusunod, sir, dapat sa'yo, sa mga ahensya na, bukod sa mga ganito, dapat sa mga ahensya ka ng mga gumagawa ng batas, mga senado, diyan ka nababagay. Diyan ka dapat nilalagay. Hindi yung, bagay rin sa PACC, pero mas bagay, mas malaking may tutulong mo sa bansa pag ikaw ay nasa Senado, Commissioner Greco Bellica. Salamat, sir, sa inyong pati. Pero itong binigay sa atin ni Lord ngayon, kaya ito ang tatrabuhin natin. Salamat po, sir. Thank you very much. Sir. Ingat po kayo. Have a nice weekend. Thank you, boss. Com Greco Bellica. Thank you, Panginoon ko. At narinig po ang aking panalangin at panalangin po ng mga kababayan natin sa Puerto Princesa.
Salamat po, Diyos ko. No, na kahit ako'y paluko-loko, kung ano-anong namumutawi na lumalabas sa bibig ko ng mga kabastusan na pagpasensya nyo ako. Pero salamat po sa pakikinig, sa aking panalangin. Ngayon ho, iimbestigahan na ng gobyerno itong matagal ng problema ng mga kababayan ko sa Palawan. Thank you, Lord. Tama na. Baka naman tayo masumobra. Sumot tayo doon. Imbis na, alam mo, pag sumobra ka sa langit, doon ka sa likod pupulutin, sa impyerno ka pupulutin, pag sumobra ka. Oo, dahil sumobra ka na ang langit dito, pag sumot ka doon, ang sasalo sa'yo, si Lucifer. Anyway, thank you, Lord. Ayan, mga taga-Palawan po, ayan. Ayos na, nakarating na po sa palasyo. Iniimbestigahan na. Hindi, balita ko dyan, napanood niya doon sa Facebook natin ng isang araw, yung teaser. Sinabihan daw siya ng Malacanang, Commissioner Greco, pumunta ka sa Palawan, silipin mo itong ginangawa ni Erwin Tulfo. Nakita niya. Siya mismo nakita niya. Paluko-loko kayo, ha? Engineer Ventilasyon, di mo na kailangan magsalita. Hintayin mo na lang dyan si Commissioner Greco Bellic at dadaan niya sa opisina mo. Pasensyahan tayo. 2 taon na yan, ha? 2 taon na yan, pinalusot-lusot mo yung mark built na yan. Ikaw ang may problema. Ang problema, magkano ang problema? Ganun lang yan Kasi kung talagang gugustuhin mo na maayos yung trabaho na yan, sinabihan mo na yung kontraktor, ayusin mo ba? Ayusin mo. Isa lang ang tanong dyan, 2 lang Aayusin mo ba yan o aayusin mo? Sumagot ka na lang, aayusin dahil wala ka naman choice. Ayun, isang tanong lang yun Aayusin mo ba o aayusin mo? Ayusin mo. Kaso mo, hindi ganun ang tanong mo. Ang tanong mo siguro, aayusin mo ba o anong dahilan? Baka nakaganon yung kamay mo. Ayan ang tingin ng mga hindi ako nagsabi, mga tiga pa lang. Siguro, sir, nakaganon yung kamay ni Engineer Ventilasyon. Ayusin ba o magkano ba yan? Tapos Mariosep, itigil nyo na nga. Sinabi na nga na yung change ulit ni Pangulo. Ito sinabi niya sa unang aklat niya, versikulo 15, 19 hanggang 38. At ito ang sinabi ng Pangulo. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. At ito'y pinatotohanan niya sa ikalawang aklat niya, 13:25, basa. I assure you, this will be a clean government. Narinig mo yun, Engineer Ventilasyon? Kaya ayan, nandyan na si Commissioner Greco Bellica ng PACC. Akala mo, pag sinabi kasing sinabi, akala nyo nagbibiro-biro ako. Nasusulat yan, nasusulat. Nasusulat yan mga pinagsasabi. Ayaw mo pa rin maniwala. Pinatutuhanan niya ng Pangulo sa ikalawang aklat niya, 12:28, basa. Because I am not the president of the international countries. I am the president of the Republic of the Philippines. Siya ang Pangulo ng parang malayo yata, engineer, anak ka ng baka. Hindi ito nagbabasa ng Biblia, ito hinayupak na engineer ko. Mali yata Pinatutuhanan niya yung tungkol sa ayaw niya ng korupsyon. Pinagsasabi mo naman yung, take two. Ito naman yung sinasabi niya, mga kapatid ko sa pananalig, Ito pinatutuhanan ni Pangulo Duterte sa ikalawang aklat niya, 12:18. Ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. Para sa iyo yung mensahe na yan, Engineer Ventilasyon. At para sa iyo yan, Mark Built Construction. Ayaw nyo talagang magkuhan, Yan na. Lagi mo ihanda yung ating mga salita ni Duterte. Una at ikalawang aklat. Sinusulat pa po namin yung ikatlong aklat. Meron po yan. At may mga salmo responsoryo yan. Meron. Yan, meron. May mga kasagutan. Oras sa G57 ng umaga. Bayan, wag ko kayang bibitay. Magbabalik pa po ang tutok Erwin Tulfo. Walang katulad. Iba. Komersyal. Sigit mo sa komersyal. Inalis mo na? Hindi, binati. Komersyal tayo dahil pumasok tayo. Itanggalin mo nga yan. Komersyal.
hibiscus mushroom. Nakakatulong para maging masigla, malakas ang katawan. Nagpapatalas ng memorya at mabisang antioxidant para lumakas ang inyong immune system. Uminom ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Sarap sa lasa at bango ng aroma. Tiyak magugustuhan nyo. Mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kapeng kakaiba sa lahat. Basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang may tatak Jim's. Tandaan, mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Also available, Jim's 7-in-1, 5-in-1 sugar-free at kape Clara Coffee Mix, El Maca. Mabibili sa lahat ng supermarket, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer $49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Walang Papasok na pala talaga tayo. Erwin Tulfo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at PTV4 Nationwide. Alam nyo ba yan, nakakataba po ng puso. Yung mga nakatutok sa atin sa radyo, nakakataba po ng puso itong reaksyon ng mga kababayan natin sa Facebook. Lalo na po yung mga overseas Filipino workers na nalulungkot siguro, malayo sa pamilya, gusto ng konting entertainment. Natutuwa po ako na sinasabi niyong masaya itong programa, may mga kalokohan, paminsan-minsan lang ho. Hindi naman pwede lahat ng 2 oras tayong seryoso, baka atakihin si engineer sa sakit ng puso. Kailangan medyo tumawa ho ng konti, para alam niyo na ho yung mga ika nga. Pati ang aming engineer doon, 2 doon, pati si Salome, napapatawa natin. Ay, ongoing na ba? Aha, ito na. Okay, ay sige, may reporter ba tayo? Wala tayong reporter doon? Oo. Anyway, nako. Dito muna tayo sa ating police report. Talagang tama ang Pangulo, talagang talamak na ho talaga itong droga. Ika nga talagang hindi alam ng Pangulo nung sinabi niya na ganito kalala ang problema. Akalain mo pati doktor? Doktor addictus? Orthopedic? Orthopedic, drug addict, nagsasyabu. Doktor, 2 beses na. Ito ba yan? Habang tayo po'y bising-busy na natutulog, naghihilik kagabi, 2 college students nagbebenta online ng mga high-grade na marijuana na tinatawag na kush. Arestado ang mga kumag sa bypass operation ng Cubao Police Station. Ang mga suspect iginit na hindi illegal ang ibinibenta at ginagamit nila ang droga. May tarat, pinaaral kayo ng magulang? Narito po ang aming report. Buksan po natin yung mga isipan nating mga Pilipino. Weed is not a drug. Tila high pa sa iligal na droga ang isang suspect na nahuli sa isinagawang drug bypass operation ng Cubao Police Station sa may Welcome Rotonda bandang alas 11 kagabi. Kinilalang suspect na si Aldin Rehancia, 22 anyos, isang college student at umano'y nagtutulak ng iligal na marijuana na tinatawag na kush. Dilakip rin ang kasama niyang isa ring college student na si Francis Louis Miguel, 21 anyos. Naaresto ang 2 matapos madiskubre ng pulisya ang kanilang operasyon ng pagbebenta ng marijuana online. So yung ipinid sa ating information, through online nga yung dealings nila. So na-penetrate ng ating operatives through online. And ito nga, dito po tayo dinala sa area ng almost nasa boundary na tayo ng Quezon City at Metro Manila. Parokyano umano ng mga suspect ang mga kabataan ding tumatangkilik sa paggamit ng naturang illegal na droga. So ang nakikita natin talaga dito, yung market nila is more on sa mga estudyante rin. And since through online, alam naman natin na very common sa mga estudyante yung pakikipag-transact online. So ito nakikita natin, estudyante yung primary clientele nila.
Na-recover sa dalawa ang isang bag na naglalaman ng 8 sachet ng Kush na nagkakalaga ng higit 13,000 piso, digital weighing scale, 3 cellphone at ang budol money na ginamit sa operasyon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dalawa kaugnay sa pagkakahuli sa kanila dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Pero pag-amin ng dalawa, gumagamit sila ng marijuana dahil meron daw silang mga kondisyon sa kalusugan. Para saan yun? Para saan? Nasabi ko na, insomnia. Para saan kaya ka gumagamit? Anxiety and lack of appetite. Dahil dito, dapat daw suportahan ng publiko ang paggamit ng marijuana, lalo't marami raw nangangailangan nito tulad nila. Kailangan po tayo mga Pilipino malaman po natin dahil marami po nangangailangan dito sa bansa natin. Maging si Pangulong Rodrigo Duterte dinamay din ng mga suspect sa panawagan nilang huwag ulihin ang mga gumagamit ng naturang iligal na droga. Yes, I support. Bakit sila supportahan ulit yung pagbigay sa marijuana? Dahil naniniwala po ako sa mga kakayaan ng halamang gamot. At sinabi na rin po ng presidente natin yun na hindi niya ipagkakait sa atin ang benepisyo ng halaman. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa RA 9165 at posibleng sa loob ng tiitan. Ituloy ang kanilang pakipaglaban para tangkilikin ng publiko ang marijuana. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Hay pa yata ito mga buang sa droga eh. Hay na. Abi pati yung Pangulo nadamay pa. So sino suportahan daw ng may tarat. At pag yung pakinggan mo yung kuan, yung kanyang explanation. Pa-English ka banda mo kasi paaing kita eh. Kung nandyan ako, bakit tinadyakan kita? Ano sasabihin mo that weed is not a drug? Ulol! Anak ng basta, anything na nakakahay, totoy, is droga. At huwag mo kaming sasabihan, pangaralan, na gamot yan, may insomnia ka. Hoy! Hindi pa batas sa atin yan, hindi pa po pwede. Sa abroad, meron yan. Pero dito sa atin, wala pa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ginagamit mo panggamot yan. Hindi rin pwedeng ireseta ng doktor yan. Siguro yung doktor mo, yung doktor na addict, yung doktor Valdepeñas. Na orthopedic. Doon ka kaya magpareseta at resetahan ka niya ng shabu. At doon kayo sa kulungan tumira mag-pot session. Walang iya. Titirahin mo na sasabihin mo. Kala mo, Totoy, kawawa yung magulang mo, yung tatay mo, nanay mo na nagkakandakuba. Sa paghahanap buhay. Ang masaklap niya, sana lang. Sana wag naman, Lord, OFW ang nanay mo o tatay mo. Sana wag. Dahil pag OFW sila at napanood ito, putragis, sobrang sama ng loob siguro ang aabutin ng magulang mo. Sana hindi sila OFW. Pinaaral ka, akala ng mga magulang mo, nag-aaral ka. Naka-boarding house ka pang buisit ka. Yung pala, ang trabaho mo, nagbibenta online ng ano yan? Nagbibenta ka ng mga motorsiklo, ng mga produkto. Marijuana ang binibenta online ni Gago. Wala. Malungkot. Hindi nanlaban eh. Wala na naman padasal. Bawas na naman tayo, Mike, yung maskad. Napakadami mo kasi binili masyado. Wala na nanlaban yan. Ibigay mo lang kay Amang at saka kay Miko yung dalawa. Pamigay na lang nila. Ha? Ay, ito. Ito. Aha. Ay, ito. Huwag mo muna ipamigay. Ibigay mo dito, 2 mask card kagad. At kunin mo yung pangalan nito, Maiko. At isama natin sa dasal mamaya. Tirikan na rin natin ng magandang kandila. Dating gwardya na sangkot sa illegal na droga at kasong murder, patay. Matapos makipagbarilan sa mga pulis sa bagong silang yan! Saludo ako, Guard, SG. Sumalangit tayo ang iyong kaluluwa. Narito ang report. Nakahandusay sa isang madilim na eskinita ang duguang bangkay ng isang lalaki na pinagpabaril sa Phase 9 Barangay Bagong Silang, Caloocan kanina bandang alas 12 ng madaling araw. Kinilalang biktima na si Michael Magno, 35 anyos at isa umanong dating gwardya. Ayon sa kaanak ng biktima, nagising na lamang sila sa balitang nasawi si Magno at tinarget ng shootout. Blanco naman umano sila sa motibo sa krimen lalo't wala raw nakaaway o nakagalit si Magno. Hindi ko rin masabi, sir. Kasi wala naman akong nabalitaan.
Pero base sa impormasyong nakalap ng pulisya, napagalaman na sangkot sa iligal na droga si Magno at nasa narco list ng barangay. Tinuturo rin siyang suspect sa pagpatay sa isang lalaki noong nakarang taon at nakulong na rin dahil sa illegal possession of firearms. Git naman ang kaanak ng biktima, hindi na patunayan ang pagkakasangkot ng biktima sa iligal na droga. Sabi nila sagot to sa drugs. Pero hindi man namin napatunayan. Sa ngayon, inaalam na ng otoridad kung pag-iiganti ba o dahil sa iligal na droga ang motibo sa pagpatay kay Magno. Iniimbestigahan na rin nila ang pagkakakilanlan ng suspect na tumumba sa biktima. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Kasi ba yung music natin yung nakakalungkot pag naman itong may magdadasal tayo sa kaluluwa? Ano ba? Yung religious naman, yung kanta mo pangharana yan napaka. Yung yan. Lord, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Magno. Tanggapin niyo po ang kanyang kaluluwa na nandyan po sa pinto ng kalangitan. Ay, nasa sa inyo na po yan kung tatanggapin niyo siya o siya po ay itatransfer niyo doon sa ibaba. Dahil nag-aantay na po si Lucy sa ibaba. Sa iyo naman, Ka Magno, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. At saludo po kami sa iyo at papanalangin ka ho namin. Bibigyan ka namin ng mass card. Isasama ka namin ni Maiko sa aming panalangin. Hoy, oras ba yan? Ay, tama na yan. Alas 11:09 ng umaga. Paano naman? Yan, mas mabuti pa yung maayos pang, yung mga ganun. Di tulad ng dalawang mga estudyante, walang naitulong. Walang naitulong sa viewership natin. Paano? Tingnan mo, pero maraming nag-react sa pagkamatay ni Magno. Maraming natuwa. Kita mo? Ganyan. Tularan ninyo si Magno. Tingnan mo, maraming nakangiti. Yehey palakpakan. At may dasal pa ngayon. Kita mo? Akalain mo, hindi ka kilala ni Maiko. Si Maiko bihira magdasal. May darasal ka rin ni Maiko. Kasama ko si Maiko sa panalangin. At may mass card ka pa. Ay, nasa linya na. Si Chief PNP General Oscar Albayalde. Magandang umaga po, General Albayalde, sir. Yes, Erwin, magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga kababayan. Opo, una po sa lahat, nais ko lamang pong batiin kayo. Congratulations po itong sunod-sunod at wala pong humpay na talaga itong cleansing ninyo. Mukhang epektibo. Ang dami ho ninyong nahuhuli. Yung mga warning ho ninyo. Sana nga po pakinggan ng mga kapulisan natin. Pero walang puknat po ang paghuli ninyo. Yung mga tagig na pulis, Valenzuela pulis, talagang inuumpisahan nyo na ang paglilinis sa inyong hanay, General Albayalde. Sir. Yes, tama po yan. Yan po ay gagawin natin ng walang puknat at i-intensify pa po natin kung talagang kinakailangan para totally mawala na po yung sinasabi ng misfits in uniform sa aming hanay. May nabanggit din po ang Pangulo, sir, na itong anti-drug, itong recalibrated na anti-drug war o drug war ninyo, mayroong chilling effect. Ano ho ang instruction ng Pangulo sa inyo, sir? Pareho pa rin naman po, no? Nang sinabi niya, it will be as relentless and as resolute as before, no? And as killing, sabi nga, kung talaga pong yan ay mangyayari, ngunit hindi naman po yan ay isang uri ng pananakot. Ang ibig sabihin lang naman yan ay talagang kailangan maging parang accurate at precise po yung ating operation sa illegal drugs, lalong-lalo na doon sa mga high-value targets natin. Ay dapat po yung mga drug lord po dyan at saka mga tulak, dapat po talagang matakot ho sila para tumigil na ho. Kasi ito ngayon, sir, as we speak, doon po sa Camp Karingal, ipinipresenta po ni Oscar General Eliazar sa media itong dating child actor na si CJ Ramos na nahuling bumibili ng droga, tapos yung balita pa ngayon sa isang dyaryo na orthopedic doctor, Diyos ko po, labas-pasok ng kulungan dahil sa shabu, Dr. Amante Valdepeñas, 59 years old, sir. Talagang grabe na itong problema natin sa droga, General, sir. Tama po yan. Alam nyo, yung illegal na droga, wala pong pinipili yan, no? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na medyo hirap sa buhay. Yan po yung madalas na nagiging biktima
ng illegal na droga dahil sila po ang mas madaling ma-convince o maging biktima yan sa pagtutulak, lalo na sa paggagamit dahil yan po ang sinasabi ng paraan para malimutan yung kanilang paghihirap at ang kanilang problema. Sir, maiba tayo. May sumabog ho yata kahapon. Ano ho ba? Related ho ba sa basilan yun or they are not related at all, sir? Yung pong sa Masbate? Masbate po. Opo, mukhang wala naman po dahil iba po ang tinitignan nating anggulo rito. No? At ito ay mukhang isang pananakot dahil walang intensyon na ilagay ito doon sa talagang matataong tao dahil iniwan ito doon sa may port area na kung saan daungan ng mga bangka na wala naman pong tao kaya wala namang nasaktan doon. Ang nakikita natin dito parang gusto po nilang magbigay ng mensahe dito or something like a message, no, mag-iwan ng message dito. Pero wala ho dapat ikabahala mga kababayan natin. Itong pangalawang pagsabog na ho ito. Mukhang nananakot lamang ito, lalo na itong pangalawa, General Albayalde, sir. Yes, tama po yan. Wala naman pong dapat ikatakot yung ating mga kababayan. Ngunit sabi ko nga, yan po ay lahat yan maiiwasan natin kung talagang tayo ay maging observant at tayo maging alerto sa ating mga kapaligiran, no? At i-report po kagad natin sa ating mga kapulisan o sa ating otoridad yung tinatawag nating anything that is out of the ordinary para po hindi magwagi itong may mga kriminal na pag-iisip sa ating society. Alright. General Oscar Albayalde, maraming salamat po, sir. Magandang umaga. PNP Chief, good morning po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Alright. Si General Albayalde Bayan, ay nakalimutan kong alam niyo ba pumanaw po yung kanyang ina last week at kalilibing lang nung I think Martes. Oo. Yung kanyang ina. 83 years old. Anyway, bayan, oras po natin alas 11:15 na ng umaga. Tuloy-tuloy tayo. Teka muna. May commercial tayo, oo. Break ho muna kami dahil alam nyo naman, magbe-break ho muna kami. At hanap buhay muna kami. MC Calidro, good morning. Diyan lamang ho kayo, bayan. Bayan, oras po natin alas 11:18 na ng umaga. Good morning. Public service ho muna tayo para doon sa, makinig ho kayo, yung mga consumer dyan, yung mga kumpanya. Dahil bisita ho natin dito sa aming studio ang hepe po ng Meralco Power Academy. Baka may mapulot po kayong aral yung mga ginang angels ng tahanan at mga ganun din po yung mga nakikinig sa atin sa mga opisina. Si Miss Maria Vivian Arnovic, ang head of Meralco Power Academy. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Salamat sa pagbigay mo ng oras sa amin dito sa studio. Of course, basta makakatulong, ma'am, pagdating sa information dissemination para sa mga kababayan natin, bukas po lagi itong ating programa. Hindi lang po sa Meralco, kundi sa iba't ibang ahensya na rin. Ma'am, ano ba itong naririnig ko na K-Ligtas, capital letter K, Ligtas Awards? Anong ibig ko sabihin ito at para kanino itong mga ito? Okay. Ang K-Ligtas Awards ay Meralco Kuryenteng Ligtas Awards for Electrical Safety. Alright. So, ito ho ay para sa mga organisasyon na may mataas na antas ng kalidad ng electrical safety. So, ang Meralco po ay may malaking safety program. We're very serious about safety. Ang electrical safety po ay isang advocacy namin nakapaloob sa aming safety program. So, meron po kaming mga ina-award na mga organisasyon na may mga magagandang kwento at practices ng electrical safety. Para tularan sila ng ibang mga kumpanya sa safety. Anong kadalasan usually itong
target natin ng mga kumpanya, mga industrial. Ganun. Meron kaming 6 na categories for the award. Meron kaming big and small industrial companies, big and small commercial companies, at kasali din dyan ang mga LGU offices, ang mga munisipyo in the city category and LGU category. Bigyan kitang samples ng past winners namin, ha, Erwin. Kasi we are on our 3rd year. 3rd year na? Yes. Sa industrial, nanalo na rito ang Nestle, the Cabuyao plant. Nestle, pati ang BAG Electronics. Okay, ang Nexperia Philippines, and also Rom and Haas. Sa commercial category, meron tayong 2 hotels na nanalo. Crimson Hotel sa Alabang at ang Hotel Gen along Rojas Boulevard. Sa sa city category, Pasay and Marikina have both been awarded. At sa munisipyo naman, Carmona in the municipality category. Wala ba mga barangay dyan, pwede rin sumali? Wala pa sa ngayon, pero hindi natin alam, baka later on. Kailangan natin siguro ibabahan nga sa barangay, ma'am, kasi marami pag mga bagyo, mga baha, marami nakukuryente ng mga kababayan natin. Palakad-lakad, sinabi na nga wag maglakad-lakad pag baha, nakukuryente, at saka siguro handling na rin yung mga, alam niyo ba, ma'am? Yung dapat pati sa mga residente, dapat magbigay din ng K-Ligtas Award, lalo na yung mga nagtatap ng kuryente sa bubong. Yun ang aagaw, yung may dala-dala panungkit at kinakabit sa yun ang kadalasan ako kuryente, yung mga loko, di nangangamatay, ma'am. Bawal ho yun, di ba? Yung magtatap ka ng kuryente ng iba at habang hating gabi na, sabi ko, sino ito palakad-lakad sa bubong? Akala ko inspektor, akala ko pusa. Yun pala, magkakabit ng kuryente ng illegal. Kita mo na ang kalokohan na yan. Totoo yan, Erwin. In fact, sabi ko sa'yo, meron kaming malaking safety program sa Meralco. Lahat ng ating mga customers at lahat ng from the big customers all the way down to the households, kasali yan sa program. So ang K-Ligtas for now is for the industrial and commercial and municipio. How do you win an award? How can one win an award na K-Ligtas? Sasali po sila sa amin. They go to our website, yung www.poweracademy.com, at ino-nominate po nila yung sarili nila. Meron kaming mga nomination requirements. Dapat wala silang aksidente, o sunog that's electrically caused in the last 2 years. Meron mga requirements kami hinihingi, some documents na nagpo-prove na meron silang magandang safety program sa kumpanya. Pagkatapos nun, bibisitahin namin sila para gawan ng electrical safety audit. Right. And after that, pipiliin namin kung sino yung karapat-dapat na bigyan ng award. Ma'am, bakit ganun? Matanong siya na pag-uusapan natin itong mga industrial, marami na ho tayo mga kumpanya na, di ba, may mga nangamatay pa, mga sa industrial, sa Cavite, di ba? Last year yata, a couple years ago, na ilan na sa mga manggagawa ang nasunog dito sa Valenzuela, ganun din. And all because of faulty electrical wiring. Bakit ito gano'n? Hindi ma-memorize yan ng mga kumpanya natin. Yung kawawa dyan, yung mga manggagawa na papasok sa trabaho, wala naman siya kaalam-alam sa setup ng kuryente ng kumpanya niya. But then, makukulong, matatrap, nangangamatay dahil all because of faulty electrical wiring. Wala po bang pamamaraan or who is to blame na nangyayaring may mga nasunog, may mga nakukuryente, mga kumpanya na tutupok because of faulty electrical wiring? Whose responsibility is that? Alam mo, Erwin, that's exactly why we have Kuryenteng Ligtas or K-Ligtas. Alright. At hindi lang naman mag-isa ang Meralco dito sa advocacy na to. Marami tayong partner. Ang Department of Labor ay kasama dyan, yung Occupational Safety and Health Center, kasama namin sila sa K-Ligtas. Meron silang mga pinapatupad na standards. Diba? At dapat nga lahat tayo nagsasubmit sa kanila ng report. Isa yan sa mga documents and requirements na hinahanap ng K-Ligtas. Ang Bureau of Fire ay partner din namin dyan. Because they're very passionate about all kinds of safety, hindi lang electrical safety. And kasama din namin dyan ang Institute of Integrated Electrical Engineers or IIEE, ang UP Department of Engineering, at ang Department of Energy. So lahat po yan ng mga institutions yan and authorities, we are all concerned about
electrical safety. And we Right. all have different roles to play in educating po everybody, all the way from students hanggang Okay. sa malalaking organization. Alright. Ma'am, isa pang katanungan, how can this itong mga consumer natin o yung general public magbe-benefit dito sa award ng K-Ligtas? Sinabanggit nila yung mga industrial pa lamang po. Kailan ho ba? Anong magiging benepisyo ni engineer o ni ng cameraman ko o ni Mike na IT ko? Anong benepisyo nila dyan? Okay. Nagsisimula pa lamang po kami. So, sa totoo lang, di ba, it's all up there muna sa mga big organizations, no? Right. Manufacturing, commercial, LGUs, even schools now, public schools. So, hopefully po, by looking for organizations na may culture of safety, ito pong mga empleyado nila, pag na-interview namin, pag nagawa namin ng audit, hinahanap namin yung mga practices at saka yung mga stories that are very interesting to tell. Right. Actually po, no, in the next few weeks, may mga lalabas po kami na series of articles Okay. dun sa mga past winners namin ng K-Ligtas na sana po maging inspirasyon para sa mga ibang organizations na tularan sila at maging mas ligtas ang kanilang mga empleyado at kanilang mga customer. So ito pong mga empleyado na to, sana po madala nila itong culture of safety hanggang sa kanilang mga pamamahay para sa ganon maging mas ligtas din sila sa bahay. So nakadinig na rin po kami ng mga stories sa past winners na nangyayari po ito. So maliit lang pong simula pero hopefully po as we go along, we're only on our 3rd year, yung culture of safety talaga all the way to the homes po ay mas spread natin. Oo. Okay. Ma'am, ang isa pang katanungan ko dyan, just in case, ano ba mga dapat tandaan ng mga kababayan natin since we're talking about K-Ligtas, alright, ligtas sa sunog, sa kuryente, makuryente yung mga bata. Ano ho may papayo nyo sa mga magulang sa isang household para maiwasan ang disgrasya, maiwasan ang sunog o may makuryente, lalo na mga bata, may mga anak na maliliit? How do we avoid this? Baka may tips ho kayo dyan. Unang-una po, dapat sana yung installation mismo ng ating wiring ay tama. So, mayroong pong standard dyan. So, pag nagpagawa ako ng bahay, dapat talagang electrician ang tawagin ko, hindi ako lang. Hindi ilinya-linya ko dyan, yung pula, puti, tapos electrical tape ko, wag ganon. Dapat po, accredited yung electrician na yun. At dapat po, meron tayong mga tamang mga certificates na manggagaling sa ating munisipyo na inspect ito at safe siya. Okay. So, marami po actually nagtutulungan para maging safe. Pero ang dapat po, unang-una, aware tayo sa anong dapat nating gawin. Ayun. Well, anyway, ma'am, nako, oras po natin bayan is 11:28 in the morning. Nako, may Ma'am Vivian Arnobit, head ng Meralco Power Academy. Thank you for your time with us. May mga natutunan po ako, ha? Oy, kayo dyan sa mga bahay-bahay, antabayanan nyo yan. Soon, meron na rin po itong K-Ligtas awards. Dito sa amin, ito, hindi ko pwedeng i-nominate itong grupo ko dahil medyo lalo itong katabi ko rito. Lagi na nakukuryente ho ito tsaka yung cameraman ko. Hindi po dapat, pero pwede po namin kayo gawa ng electrical assessment, bigyan namin kayo ng report kung paano nyo po magiging mas safe kayo. Ayun, okay. Anyway, Ma'am Vivian Arnobit, maraming salamat po. Magandang umaga pa. Sabi po sa Meralco, thank you for dropping by. Good morning. Thank you very much. much. Alas 11:29. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Ay, Salome, naalala ko pala yung kahapon na nag-text sa atin. Yung magulang na nagtatanong yung nasira ng anak niya yung TV ng school. Pinapabayaran sa kanila. Mukhang flat screen pa yata yung 40,000. Bayad daw siya, 7,000 buwan-buwan. Kaya ang pagkaalam ko, hindi naman dapat bayaran ng bata yung bata nga yan eh. Kasalanan ninyo, bakit ninyo nilagay nung kung bata yan, elementary, di ba? Sana yung mga TV dyan, lalagyan ninyo ng parang mga kahon para hindi pwedeng pakialaman o sa taas. Bakit nyo ilalagay yung TV dyan? Ay mamaya, tawagan nyo tawagan ninyo yung DPWH, yung DepEd. Teka muna, nasa linya ng aming telepono itong suki namin, ito po yung tumutulong sa mga Dengbaksya victim, si Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Magandang umaga, Attorney Acosta, ma'am.
Magandang umaga po sa inyo, Sir Erwin, at sa ating po mga kababayan. Apo, live po tayo ngayon sa Radyo Pilipinas and of course sa mga PCOO Facebook pages and of course dito po sa Erwin Tulfo FB page. Attorney, isa na naman yata ang batang, Diyos ko po, namatay na naman, natarakan ng dingbaksya at nakagat ng dengue, patay, pang 74 na ito na victim, attorney, is this correct? Hindi na nga ako kailangan kagatin ng dengue. Mosquito dahil nasa katawan na nila Yung 4 na strains ng dengue viruses na nilagyan ng yellow fever vaccine backbone. Diyos ko po. Kaya po, 74 na po ang natapos natin. Tapos ng forensic team. Itong 4 at may 2 pa po patay. Naku. Medyo naghihintay na po sa atin. Ililibing na yung isa. Yung isa po mukhang naunahan na kami ng kabilang grupo. So ang punto doon ay talagang sunod-sunod ho ang patay dito sa Dembaksya. Kaya ang iba ay ayaw pa lang aminin ng pagkakamali hanggang hindi nila po inaamin, lalong maraming mamamatay dahil hindi naagapan. Wala namang solusyon talaga dito, Doc. Attorney, walang pang-counter dito sa lintik na Dembaksya na ito? Na masakit po wala ng antidote. Ang magagawa lang ay palakasin ang resistensya. At kapag may sintomas na ng pagdurugo ng laman loob at ng utak, ay tranexamic acid lang ang pwede ilagay. Ay painom, steroid, o kaya ay mga hydration. Yun lang ho ang pwedeng gawin. Kaya lang itong huli natin, within 48 hours, patay Naku. Itong taga Malolos, Naku, Diyos ko po. ulo, lumagnat ng Huwebes, tapos Biyernes, tuloy-tuloy, nagrase, Sabado, nagkulaps, alas 12 ng tanghali, dinala sa ospital, alas 5 ng hapon, patay yung bata. Diyos ko po, Panginoon ko. Yung nilagay, cardiac arrest. Diyos ko po, Sus Maria Josep. Alam mo, attorney, meron din akong kumare, 2 anak nila, pina-injection na yung Dembaksya, thinking na para hindi na tabla ng dengue, nanganganib. Sabi nung nagkasakit daw yung isang anak nila, wala raw symptoms ng mga lagnat, gano'n, ng mga dumudugong ilong, basta nilagnat na lang daw nilagnat. Buti nila, naitakbo nila sa ospital at sabi, may dengue ang anak ninyo. I think bago mag 24 hours na-detect na kaagad yata. Yun, hydration agad yun. Dapat suero, hydration. Kung nagsusuka, ang problema pag nagbabamit, hindi mapainom ng Orisol o ng Vitalite. O kahit na itong Gatorade, hindi pwede. Talagang IV yan. IV? Massive na IV. Ganun talaga lang ang magagawa. Ngayon, pag nahuli po, ay talagang darating. Yung nakaraan po, taga-net 25 yung nanay, ay papagbit ang pangalan, number 73. Ay may papagbit ang pangalan ng anak niya. Nakalagay sa death certificate, severe dengue talaga. Ba't na dengue? Nabakunahan ng kontra-dengue. Sus, Maria Josep. Tugma yan. Tugma sa deklarasyon ng Sanofi noong 2015, bago bilhin yan. Madidengue pa rin. Opo. Attorney, kailan makukulong itong mga buisit na ito, itong Pinoy, Garin at Butchabad, kailan makukulong ito, mga buisit na ito? Sa August 30 po, nakaset yung kanilang sagot sa reply ng mga namatayan. Okay. At after that, yun daw, 4 na opisyal na foreigner ng Sanofi sasagot. Hindi ako na 5 araw. Kaya by September 4 ay submitted na yan. Papasubmit na natin for resolution yung nasa DOJ doon sa mga patay, sa torture, violation ng Consumer Act Protection, dahil yung defective yung product nila at nakakamatay, ayun nga, ay malapit na yan. So lalo madaling panahon, doon sa siyam na patay na bata ay masasampa na yan. Anong kaso? Ang plano ninyo isasampang kaso kay Benigno Aquino, kay Secretary Garin at Butchabad? Anong kaso isasampa nyo? Multiple? May nakasampa na po sa DOJ na una yung Vanguard of the Philippines, CC, na respondent si Pinoy. Anong kaso? Ay yung sari-saring kaso. At dyan sa wala ba nagkaso dyan ng, pwede ba kaso ng murder yung mga hinayupak na yan o homicide lang? Reckless imprudence, resulting to homicide. Yun ang pinakamadali. Pero yung torture law ay, nag-bailable yun. Torture? Bakit torture, Attorney Acosta? Bakit torture ang kaso ni Pinoy? Ikaw ba naman ang matinding sakit ng ulo at sakit ng tiyan ng danasin mo at paghihirap sa lalakisan ng pasyente? Torture talaga yan. Pero kung homicide naman, ilang count yan? So bawat bata, isang count yan. Sa dami ng bata, 74 na, times 4 years. O, di ilang taon yun? 74 times, sabi mo, 4 years na lang. 4 years ang homicide. Hindi na sisikatan ng araw si Pinoy at saka si Garin at saka si Butchabad.
yan talaga, ang babantay ng taong bayan ay ang mga piskal, ang mga hukom na hahawak niyan. Dahil alam mo, napakalakas sa ebidensya dito dahil isipin mo, dineklara pala ng sa 7 days bago magkasaro noong December 22, 2015 na 4 ang identified fatal risk niyan, yung dysrotropicin, urotropicin, severe dengue at sinabihan sila na may risk pero hindi pa nila sinunod? Ay, hindi pa nila. Abay, hindi pa nila ay, di ba ginawang mass vaccination pa? Kaya nga, screening. Sana sa mata na lang nila tinarak yan. Ay, Diyos ko, Panginoon ko, 3.5 billion to eh. Diyos! Saan lang ang budget ng PAO noong 2015. Baryan-baryan nung kanilang biniling at talagang kasama daw yan ang rural, barangay health center. Pero yung hindi rin natapos. Yung walang katorya-torya na barangay health center na 1 million. Kaya nga. Pero dinaig yan ang kuwan. Wala yan. Ang dinaig yan ng 5 million na inidoro ng PNR bawat isa. Ako, Diyos ko, Panginoon ko, inidoro lang. Ano ba yan? Nagbabayad tayo ng tax. Ano ka ng tax po, 32%? Ay, nako. Kailangan nila idaan sa tawa, attorney, kundi mangungonsumisyon at nakakaawa ito mga nangamatay. But anyway, good luck po, Attorney Persida Acosta, and thank you po Thank you po sa pagtulong ninyo sa mga batang ito na nadingbak siya, na namatay. Salamat po, Attorney. Thank you. Thank you po. Grabe ito. Ang dami lang nanakaw. Diyos ko po naman. 3.9 billion sabi ni Attorney Acosta para sa dengue pa lang. Magkano yung barangay health center? 30 kuan yata yun, 300 million dahil 300 yun eh. Tapos samahan mo pa itong inidoro na tig 5 million, 3 inidoro sa isang kubeta, 15 million. Sa 20 na kubeta, 300 million. Kita-kits na. Magkano ba yung kubeta inidoro? Magkano ba yung inidoro doon na binibenta? Kuan yata yun, parang, kuan lang yata yun, 5,000 yung isang inidoro. Wala pa. Sabihin na natin 5, medyo mayaman tayo. 5,000 yung isang inidoro. Ay, kita na siya ng kung 5 million yung dineklara. Kita siya ng 4,995,000. My goodness! 20 yun. Huwag ko na ipocompute sa'yo. Baka mali-mali na naman yung sagot dyan. Kung ikaw magkukompute, baka kumulang. Biro mo yan. Pero doon sa PNR kahapon, 15 million yung isang CR na may 3 kubeta, 3 kasilya at 3 kwan. Diyos ko po. Anong ito ba yung pinagbabayad? Yung, Diyos ko po, pinagbabayad sila ng eskwelahan ng 7,000 kada buwan dahil nasira daw ng kanyang anak yung total. Magkano ang total? Yung TV daw ng eskwelahan. Kasi 7,000 worth yung TV. 7,000 yung TV. 1,000 per month. Diyos ko po. Okay. Ngayon, ayaw ibigay ang Form 137 ng bata dahil hindi pa nakakabayad. Anong grade daw yung bata? Grade 7 na ngayon. Diyos ko po. Bawal yan. Lumipat kasi ng school. Alright, nasira ng bata yung TV. 7,000, mabigat sa magulang niya. Baka malay mo yung tatay, tricycle driver lang. Paano naman niya hahagilapin yung 7,000? Okay, bayan, meron ho tayong sitwasyon ho dito na ito po itinext po sa amin kahapon, isang araw. Yung kanyang anak ay nasa grade 6, nakasira daw ng TV ng eskwelahan. Alright? Ngayon, kahapon. Ano ito? Salome Navarro Elementary School ba ito? Sa General Trias? Navarro lang. Navarro Elementary School sa General Trias, Cavite. Yung anak niya, grade 6. Okay. Okay. Nasira ng anak niya yung TV.
Ngayon, pinababayad siya ng eskwelahan na 1,000 per month for 7 months. Dahil kung hindi ibibigay ang Form 137. Ginawang hostage ang putragis. Wala ba tayo makausap sa DepEd? Meron? O sige. Sa ating pagbabalik, kausapin natin yung tiga DepEd ha. Makinig ho kayo, makinig ha. At para alam ho ninyo, pag ganito singil-singiling kayo ng teacher o ng principal na nasira ng anak mo yung walis tambo. Bayaran mo yung walis. Siyempre, di ba, pinagwawalis. Nasira ng anak mo yung pisara. At tinapunan niya ng pintura. Bayaran mo yung blackboard. Erwin. Nasira ng anak mo yung upuan niya. Dahil mataba siya, mabigat. Namantsahan yung carpet ng aming home economics. Dahil napatay yung anak mo. Nagkalat. Para malaman ho niyo, makinig ho kayo, tutok lamang bayan. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Walang katulad sa iba. Live sa Radyo Pilipinas, 738 AM at PTV4 Nationwide. Naririnig ko yung commercial eh. Pag nakasaksak yan, live, may lapel. Pag hindi, okay. Yung commercial, okay. Babatiin ko lang ito mga. Ay, good morning ulit, Maki. Si Maki. Maki Santos, Mer Cartesiano, Ada Joy, 3-in-1 toilet only in the Philippines. Ligaya Roque, good morning. Thank you. Good afternoon, Sir Erwin. Philip Nolial, Janet Ikeda, good morning. Maria Bloom, Jordan Emma, May Flower, Janet Ikeda, Raymar Dalumpines, May Flower, Jeng Enriquez, Rans Choreography, good morning. MC Calidro, good morning po sa inyo. Morales, Oring Pat, Floren Suba, good morning. Lionel Gal, good morning din. Michael De Leon, itong school nasa Navarro Elementary School. Hindi naman ito Salome Navarro. Navarro lang. Navarro. O baka IB Navarro Elementary. Ay, Navarro, ayun. Dapat may kuha nito, may pangalan. Navarro lang ba? Dapat kuha nito. Doktora Salome Navarro Elementary School. Parang Cory Aquino Elementary. Walang kupas. Tutok Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM at PTV4 Nationwide. Magandang umaga po, Mang Mario Baluyot, sir. Hello, sir. Magandang hapon. Umaga po, sir. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Live tayo dito sa Radyo Pilipinas. Public service po ito, sir. Anong nangyari doon sa anak mo at pinababayaran ng eskwelahan ng Navarro Elementary School, yung nasirang TV ng anak nyo? Bali, naghaharutan po yata yung mga bata, sir. Okay, anong grade ng anak mo? Grade 6? Grade 6 po. Okay, naghaharutan. Tapos, anong nangyari? Hindi ko basta nasagi daw yung TV. Bakit? Nasaan sila naghaharutan? Sa classroom? Opo, ma'am. Opo, sir. Bakit? Nakalagay lang yung TV sa lamesa? Parang gano'n, sir. Nasa harap ng nasa may harap ng teacher, gano'n. Bakit nanonood sila ng Netflix? Hindi ko lang po alam, sir. Ano pinanood nila? Meron nga silang ganun-ganun na subject. But anyway, so entonces nasira yung TV, nabasag, nahulog. Nasira yung TV, sir. Tapos, yun nga, pinapaayos ko daw. Paayos mo? Tapos, dinala ko sa pagawaan. Yun. 7,000? 8,000 yung sinisingil sa akin. 8,000? Yung gumagawa. Oo. Anong trabaho mo, Mang Mario, sir? Dito lang po sa construction, sir. Construction, alright. Sandali lang, sir, ating alamin kung tama ba itong ginawa ng Navarro Elementary School sa inyong anak at sa inyo na sisingiling kayo sa nangyari. Magandang umaga po, Yusek Ann Sevilla ng DepEd. Good morning. Good morning po, Sir Erwin. Good morning sa mga nakikinig at nanonood at saka po sa ating kausap na magulang ng Navarro Elementary School. Magandang umaga po.
Apo, si Mang Mario Baluyot po yun, Yusek. Yusek, narinig nyo naman siguro, naghaharutan, mga bata, naghaharutan sa classroom, natabig yung TV na nakalagay sa lamesa ni teacher, nasira. Sabi ng teacher, sabi ng eskwelahan, bayaran mo yan, Mr. Baluyot, at pagawa mo yan. Kung hindi namin ibibigay ang Form 137 ng anak mo. Ginawa pang collateral o hostage yung Form 137. Pwede ba ito, Yusek Ann, ma'am? Sir Erwin, pwede po bang makuha? Kukunin ko na lang po off the air yung number details ni Mr. Mario kasi po kailangan po natin tingnan yung incident report na nangyari nga doon sa eskwelahan. Pero hindi po, never po na dapat gagawing hostage ang any form of from the DepEd. Hindi po natin po pinapayagan na may mga ganyang condition. Kung sakali man, I cannot say po kasi kung ano talaga yung totoong nangyari doon, no? Pero hiwalay po yun na kaso. Hindi po dapat na ginagawang hostage yung ating mga form. Kaya tatawagan ko po after nitong ating pag-uusap yung ating regional director para po personally na makita. Sa NCR ho ito, no, Sir Mario? Hindi po, sa Cavite po, Cavite. Cavite. Sige, sa 4A. Oo. Matanong ko lang po, makasingit lang ko. Mang Mario, naibigay na ba yung Form 137 nyo? Naibigay na? Hindi pa po, sir. Yun. Hindi pa raw, Ma'am Ann, hindi pa raw ibinibigay ng general ng Navarro Elementary School yung Form 137 ng bata, ma'am. Dahil kailangan ipagawa muna raw yung TV niya, ma'am, na nasira. Sige po, don't worry po, huwag kayong mag-alala. Atin po itong ipapaalam sa agad sa ating business director. Ang kailangan ko po ay pangalan ng estudyante, eskwelahan, at contact number lang po. At atin po itong aaksyonan. Para sa kaalaman na rin ng mga kababayan natin, ma'am. So, nalalaman natin na hindi pwedeng i-hostage ng eskwelahan ang Form 137. Dapat ibigay at ibigay yon. Opo, lalo na po kung ang bata ay wala naman yung problema na academic. Sometimes po, kaya lang hindi nagkakaroon ng delay or hindi nagagawa ang Form 137 ay dahil may academic na requirement na hindi na-submit or exam na hindi nagawa. Yun lang po yung mga dahilan kung bakit hindi available ang Form 137 but never ho as a hostage kung ano man yung ginagawa ng teacher or principal. So, Mang Mario, hindi naman bagsak yung anak mo at nagawa niya naman lahat, mga assignment, mga project. Ngayon po, sir, nasa grade 7 na po siya. Kaya lang. Yung 137, di pa rin binibigay? Hindi pa. Okay, ganito ang gawin natin. Okay, narinig mo na, sabi ni Yusek Sibilia ng DepEd, kailangan ibigay sa iyo, hindi pwedeng hindi ibibigay sa inyo. Naintindihan mo, Mang Mario? Sir, itutuloy ko pa yung pagbabayad ng kasi nakatalagang credit. Yan siguro dapat pag-usapan din ninyo ni Yusek Anyan, pero ngayon masasabi ko sa iyo, puntahan mo yung eskwelahan na yan, kunin mo yung Form 137 dahil sabihin mo, sabi ni Yusek Ann Sibilia ng DepEd, bawal i-hostage ang Form 137. Naintindihan mo, Mang Mario? Opo, sir. Si Mang Mario pala, Yusek, isang construction worker, ma'am. So napakabigat po sa kanya yung 7,000 na yan na pagpapare. At saka nakapagtataka, bakit naman kasi yung TV na sa lamesa ni teacher? Di po ba pag public school dapat yung TV nandun sa parang kahon sa taas? Bakit nasa baba? Oo po. Kaya po, gusto ko rin na makita yung incident report para po malaman natin kung nasaan yung fault. Kung totoo pong nasa baba ang TV din, meron pong negligence sa ating... Nasa lamisa po yata yan, ma'am. Sa lamisa, nasa lamisa. Sige, Mang Mario, ganito lang para madali tayo, ibibigay namin yung number mo kay Yusek Ann Sibilia para makontak ka rin yan off the air, Mang Mario. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko, tutulungan tayo ng DepEd, I'm sure, under sa pamumuno ni Secretary Briones, hindi po pwede mga ganitong kalukuhan. Yung Form 137, hindi pwedeng hostage at saka yung pagbabayad ng TV, baka hindi mo na kailangang bayarin yan. Kung magpupumilit sila, Mang Mario, kukunin ko yung number mo, papadalang kita ng pera dyan sa Western Union para mabayaran mo yung TV, lintik na TV ng bulok na yan. Naintindihan mo? Ay, salamat, Idol. Papadalang kita ng mamaya, 7,000 lang po ng putragis. Gawin ko pang 8,000 o 10,000 pati pamasahe mo. Huwag ka na pumasok mamaya. Bayaran mo na, isampal mo yung 7,000 sa gumawa. Maraming salamat. Huwag mo muna ibaba, Mang Mario, at kakausapin ka ng staff ko. Ano?
Mang Mario Baluyot. Sige po, Idol. Salamat po. Sige po. Yusek Ann, thank you po also for your time. Ibibigay po namin yung number po ng eskwelahan at pangalan po ng school. Thank you, Yusek Ann, civilian ng DepEd. Thank you po. Sir Erwin, marami pong salamat at kami pong gagawin ang aming magagawa. We will act on this immediately. Alright, maraming salamat po. Si Yusek Ann, civilian ng DepEd. Problema ba yun? Anong klaseng TV? Siguro ito yung TV na kasing laki ng refrigerator. Baka hindi pa ito flat screen. At saka bakit naman kasi lintik? Alam mo naman na teacher ka, isa ka pang buang dyan ng teacher ng Navarro, di ba? Hindi naman sa Lubin Navarro Elementary School. Bakit mo ilalagay yung TV dyan sa ibabaw ng lamesa mo? Alam mo na mga bata yan eh. Besides ang TV, pag gamit sa eskwela nakalagay sa taas dahil baka masira. Yung mga computer sa computer room nilalagay. Kung sa kapang hindi. Dapat huwag kang bayaran. Dapat Mang Mario, huwag mo bayaran yan. Mang Mario Baluyot. Kunyemas. Anyway, Salome, kunin mo yung address ni Mang Mario Baluyot at number. Padalhan na lang ng 8,000 yan. Construction worker, magkano kinikita yan? 350 punyemas isang araw. Lentek. Yung 8,000 niya na yan, ilang araw niyang bubunuin yan, putragis. Halos isang buwan. Anak ng pusit. Ito minsan nakakalungkot, nakakainis po. Ito minsan itong buhay ho eh. Pero yan ho ay nangyayari, yan ho katotohanan eh. Paano mo sisingilin yung nakakatulog pa ba kayo dyan sa Navarro Elementary School? Nakakatulog pa ba kayo? Sisingilin niyo yung construction worker? Imbis na pakain niya lang sa mga anak niya, ibabayad sa pagpapagawa ng TV niyong bulok. Anak nang, mabubwisit ka eh. Hindi, pasensya na ho kayo bayan, pero nakakapika ho eh. Itong buhay natin, puro ganito, puro katarantaduhan. Construction worker, sisingilin mo. Bayaran mo yung TV dahil nasira ng anak mo. Kaya nga, dapat nilalagay ang TV hindi dyan sa baba. Sa taas mo nilalagay, may kahon para hindi matamaan. Alam nyo naman, grade 6 nagdaharutan. Kulang din kayo sa edukasyon. Kulang. Ewan ko ba? Kulang eh. Ay, nako. Diyos ko po. Kaya mga nagsasabi na kailangan tumakbo ka sa ganito, tumakbo ka sa ganon. Bayan, hindi ko po ugali maggumawa ng batas. Ang mas gusto ko ay mapunta, pwedeng mayor o governor para sipain ko itong mga hinayupak na ito. Kasi walang senador na naninipa eh. At saka congressman. Ako pa lang yun. Ako pa lang unang senador manghihimas ng reyes dahil sisipa ako ng tao. Babatukan ko yung mga teacher, principal ng mga luko-luko. Kakahiya naman yun. Senator Tulfo nakakulong dahil nanipa ng abusadong principal. Mahirap naman yun. Bagay sa akin siguro mayor, ganon. Latiguhin ko o gobernor. Pero mga ganon, senador, ay, naku, Diyos ko po. Kung tatakbo na ako dito. Sana ba yung piloto ko? Ay, tatakbo ako bukas, ha? Diyan sa circle. Para ma-practice na. Sasali ako, tatakbo ko sa 2019. Sa marathon. May marathon kayo, Milo Marathon. 25 kilometers. Tatakbo ako. Sa May yun eh. Yung mga nagtatanong kung tatakbo ako sa 29, tatakbo po ako. Magpa-practice na ako tumakbo bukas, Sabado. Para doon sa May 16 yata, 15 yung pagtakbo. Tatakbo. Kailangan mo pa rin magparehistro din. Magpaparehistro rin ako. Pero yung araw din na yun, tatakbo ka dyan sa circle. Malayo-layo parang galing sa circle yata hanggang Makati. Parang ganon, tatakbo. Sasali po ako. Sa marathon. Hindi ako tatakbo sa politika. Ano ka? Nako. Kaya yung mga nag-aabang-abang dyan, sabi, tatakbo ito. Utot yung blue. Tatakbo ako mapunta doon sa marathon. Oras alas 11:57 na. Susunod na po ang ating nationwide newscast. Weng de la Peña Bayan and si Raisa Puno. Ihatid po sa inyo.
Nako, maraming salamat bayan sa isang linggo pong walang sawang pagtutukorin nyo sa ating programa. Salamat din po kung kayo po ay nag-enjoy sa ating programa. Minsan-minsan gusto kong pangitiin ho kayo. Maraming salamat, Panginoon Diyos. God is good. Tandaan ho ninyo yan. God is good all the time. Bumulong lang ho kayo. Bumulong lang. Kung hindi man ho marinig ka agad ang inyong panalangin, gusto niya ho talagang lagi ho kayong tumatawag sa Kanya. Yun ho ang gusto niya. Wala hong iniwas sa isang magulang yan. Pag sinabi mo lang pa, may ginagawa, hindi ko kakapansinin. Pero wag paulit-ulit na nandiyan ka na sa tabi, ano ba yun? Correct ka dyan. Dahil ganun ho ang Diyos. Anyway, God is good all the time. Maraming salamat po. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo sa Lunes. Ay, bukas po doon sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Yung aming pong eksklusibong report. Pakishare po sa mga kababayan natin, sa inyong mga kaibigan dyan. Yung aming pong exclusive, yung anomalya sa kalsada sa Palawan. Bukas po yan. Ako ba, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayon! Walang katulad.